Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Ginoong Changpeng Zhao. Ayan, si Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala po siya bilang ZZ ay siya po ang co-founder at dating CEO ni Binance. Ayon po sa kanya ay hindi po siya kailanman pumili ng meme coins. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, ang ating nakikita rito ay walang iba kundi si Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala bilang CZ at siya po ang co-founder at dating CEO ni Binance. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang meme coins at bakit po ito sikat. Alam naman nating lahat na ang mga meme coins ay mga cryptocurrency na nag-ugat mula sa mga internet memes o cultural trends. Ang pinakasikat na halimbawa nito ay si Dogecoin at saka si Shiba Inu. Madalas po itong ginagamit para sa speculative trading dahil sa mabilis na pagtaas at pagbaba ng kanilang halaga. Ayon po kay Ginoong ZZ ay isa po sa mga dahilan kung bakit lumalakas ang interest ng mga tao sa meme coins ay ang mga hamong pangregulasyon na kinakaharap ng mga utility tokens. Sa madaling salita, dahil sa mas mahigpit ang mga patakaran sa mga tokens na may specific na gamit, maraming project ang pumipili na lamang na gumawa ng meme coins. Ayan. Ngayon ay ano po ang sinabi ni Ginoong CZ tungkol sa mga meme coins? Sa kabila po ng kasikatan ng meme coins, nilinaw ni Ginoong CZ na hindi siya kailanman bumili ng ganitong mga token. Gayunpaman, hindi nangangahulugang kontra siya dito. Ikinalinaw niya na katulad ng kanyang kakulangan ng interest sa sports cars, art collections or NFT, hindi rin siya interesado sa meme coins. Pero sinusuportahan pa rin niya ang buong industriya ng crypto. Isa pang malagang punto na binanggit ni Ginoong ZZ ay ang tungkol sa token na TST. Ayan, sinabi niyang ang TST ay original na isang test coin lamang para sa isang video tutorial. Ngunit dahil sa mga posts na nagpapaliwanag tungkol dito, mas lalo itong naging viral at tuluyang naging meme coin. Nilinaw rin niya na hindi siya personal na sangkot sa proseso ng paglista ng TST kay Binance. Ngayon ay paano po nagdidesisyon ang Binance sa paglista ng mga bagong token? Isa pang mahalagang bahagi ng pahayag ni Ginoong ZZ ay ang tungkol po sa estratehiya ni Binance sa paglista ng mga bagong token. Sinabi niyang hindi siya direktang kasali sa proseso ng pagdidesisyon kung alingmang mga token ang dapat ilista. Sa halip ang mga exchange tulad po ni Binance ay nagiging competitive sa pagdagdag ng mga token na may mataas na demand mula sa mga trader. Dagdag pa ni Ginoong ZZ, ang mga project na may malakas na interes mula sa mga trader ay natural na na-attract ng mga exchange. Kaya't imbis na mag-focus ang mga projects sa pagkuha ng listing, mas mabuting pagtuunan po nila ng pansin ang pag-develop ng kanilang product at pagkuha ng market traction. Ayan. Ngayon ay bakit po patuloy na lumalakas ang interes sa mga meme coins? Yan. Ayon po kay Ginoong ZZ ay bukod po sa mga hamon ng regulasyon, isa rin sa mga dahilan ng kasikatan ng mga meme coins ay ang speculative trading nito. Dahil hindi po masyadong matatag ang kanilang intrinsic value, nagiging mas volatile ang presyo ng mga ito na siyang nakakaakit ng mataas na trading activity. Isa rin sa mga dahilan ay ang kanilang cultural engagement at entertainment value. Sa madaling salita, nagiging bahagi ng kultura at kasiyahan ang mga meme coins. Kaya marami pong tao ang nahihikayat na subukan ito. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, lalo na sa mga mahilig sa mga meme coins dyan. Yan. Para sa atin ay mahalaga pong maunawaan na ang pahayag ni Ginoong ZZ ay nagbibigay po ng malinaw na perspektibo tungkol sa halaga ng fundamentals ng mga crypto projects. Hindi po ibig sabihin na porket sikat ang isang token ay dapat na itong bilhin. Dapat pa ring pag-aralan ng mabuti ang mga project bago po tayo mag-invest. Makakatulong din po ang pagkaalam
na ang mga exchange tulad po ni Binance ay nagiging mas maingat at competitive sa paglista ng mga bagong token. Kaya't mas dapat po tayong maging mapanuri yan bilang mga Pinoy traders at investors sa pagpili ng mga coins na ating bibilhin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pahayag po ni Ginoong Zize ay nagpapaalala na ang mahalagang manatili po tayong matalino at maingat dito sa mundo ng cryptocurrency. Habang hindi naman masamang makibahagi sa kasiyahan ng mga meme coins, dapat pa ring tandaan na ang tunay na halaga ng isang crypto project ay nakasalalay sa solid development at market demand. Kaya sa mga nagnanais na pasukin ang crypto trading o magdagdag ng bagong investment sa kanilang portfolio, tandaan ang mahalagang aral na ito. Huwag po puro hype ang habulin. Pag-aralan ang mga project, suriin po ang kanilang fundamentals at higit sa lahat ay mag-invest lamang ng perang kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.